tinutuloy pa rin po ni Pangulong Marcos yung war on drugs. Sabi naman sa inyo, no? Yun talagang mga nasimulan na proyekto ni Pangulong Duterte, kung itutuloy lang ni Pangulong Marcos. At dahil tinuloy nila yan, nakasamsam ng tone-tonelada. Pero, ayan yung pero. Pero ang dating po kasi niyan sa mga followers nyo, nung sinabi nyo na no one should die, eto na po. Okay. So sa pahayag po ni Pangulong Marcos, 1.8 tons ang nahuli ngayon. So kabuuan, mga nasa around 13 tons na po ang nahuhuli nila. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tuwan-tuwa po ngayon yung mga supporter, mga Timbalawan, no? Mga Dilawan, Tambaluslos at mga BBM supporters dahil nakasamsam ng tone-toneladang shabu. At wala pong namatay. Yun po yung pinagmamalaki nila, no? Basa po tayo ng mga sinabi po ni Pangulong Marcos at ganun din po yung kanyang mga kapanalig, yung mga tambilawans. Ito po ang sinabi, no one should die in the government's war against illegal drugs. So, tinutuloy din po pa pala. Taliwas po sa mga binabalita, tinutuloy pa rin po ni Pangulong Marcos yung war on drugs. Sabi naman sa inyo, no? Yun talagang mga nasimulan na proyekto ni Pangulong Duterte, kung itutuloy lang ni Pangulong Marcos, lahat po ng mga magagandang achievement ngayon ni Pangulong Marcos ay continuation nung mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Hindi po ba kung lahat po, kung halos lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte ay kinontinue nyo, baka hindi lang po yung NTF-ELCAC at saka yung war on drugs yung merong achievement ngayon. Baka pati yung build may achievement po ngayon. Baka pati po yung West Philippine Sea, hindi po natin pinoproblema ngayon, di ba? Yun po yun. Kaya lang, selective po yung mga pinili nyong ituloy. Kaya, selective lang din, yung mga tinutuloy nyo lang po, doon lang kayo may achievement. Di ba? Ayan po yun . Ayan, ang linaw. No one should die in the government's war against illegal drugs. So, tinuloy po ni Pangulong Marcos. At dahil tinuloy nila yan, nakasamsam ng tone-tonelada. Pero, ayan yung pero. Pero ang dating po kasi niyan sa mga followers nyo, nung sinabi nyo na no one should die, eto na po. No? Ang sinabi ng mga inyong mga followers. Ito po sabi ni Justin Manila. The biggest shabu sis, no one died. No nanlaban bullshit. May BS pa siyang sinasabi, no? Ano po ibig sabihin nito? Ito ang problema, bihira na nga kayo magkaroon ng achievement. Kaya nga nakita nyo naman, no? Sumugod pa talaga akala ko nasa US pa pera biro Akala ko po nasa US pa si BBM . Bigla ko nakita na naroon sa shabu. Nung nakahuli ng shabu, talagang talagang naroon na siya kagad. Nagtaka ko. Narito na pala si BBM. Kala ko kasi may yan . Meron, nasa US pa siya. Okay. So sa pahayag po ni Pangulong Marcos, 1.8 tons ang nahuli ngayon. So kabuuan, mga nasa around 13 tons na po ang nahuhuli nila. Tanong, may nahuli ba mga tao? Isa pang tanong, may mga nahuhuli rin po ba mga drug lord? Parang mga droga lang po nahuhuli natin. Wala pa po ako nababalitaan na nahuli ng drug lord. Okay.
wala naman pong problema kung may iba kayong diskarte sa war on drugs, di ba? Hindi po tayo dapat namumblema dyan kasi war on drugs pa rin yan. Basta ituloy. Yun ang importante. Ang problema, eto, minsan na lang nga kayo magkaka-achievement, hindi nyo po bakit hindi po nyo maiwasan yung bumira? Alam ko kay Pangulong Marcos, wala sa kanya yan eh. Hindi niya intention kunwari. Hindi niya intention kunwari na birahin yung nagdaang war on drugs. Pero ang very vocal, etong mga sila Justin Manila at ang iba pa, no? Kasi binabanggit talaga nila eh. Walang nanlaban, no? Walang nanlaban, BS. Walang nanlaban, hindi katulad ng panahon ni Duterte. Yun po ang problema eh. Sa pagkakaalam po namin, sa amin pong pagkakaalam, tagumpay po yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Bakit po? Ano po sukatan namin? Tumahimik eh. Tumahimik yung mga komunidad. Di ba? Tagumpay po kahit nasabi nyo na masasamang tao si Duterte kasi ang dami namatay. Alam nyo, hindi lang, ano po yan eh, total package po yung war on drugs eh. Hindi lang po yan yung mga pulis-pulis lang. Ako po natuklasan ko to eh. Nakausap ko yung isang barangay. Hanggang barangay level po yan. Kasi po, pag hindi nyo po ginamit yung barangay, magtotohanan na tayo. Hindi po magiging effective yan. Ito pong mga ganitong forma, no? Na malalaking hulihan ng shabu. Maganda po yan for press conference kasi tonelada eh. Pero yung totoo pong war on drugs, pagkasama po yung barangay. Yung pinanagot nyo po yung barangay captain. Yung mga sa barangay. Kasi ang barangay, kilala niya lahat ng mga tao. Yung mga pumapasok, labas-pasok sa kanyang barangay. No? Pag involve po yung barangay, yan, totohanan pong labanan yan. Kaya nakita nyo naman po, totohanan talaga. Eto kasi, maganda po talaga to, no? Kasi nagtotonilada kayo eh. Ang dami na huli, tonilada. Yan po bang mga nahuli yung 13 billion? Kumusta na po yan? Yan po ba ay nasunog na? Baka naka-imbak po yan. Tandaan po ninyo, yung kasisimulan nyo pa lang, meron pang CCTV. Ano na nga pala nangyari dun? Yung mga natakasan kayo ng mga droga din, di ba? Ng mga otoridad din yung nagtakas. Okay, balikan lang natin yung gusto kong ipunto. Humahaba ka ba dun? Ang punto ko lang po, meron na kayong achievement kahit bibihira. Pwede ba ipagmalaki nyo na lang? Kaya kami naaasar sa inyo. No? Period ba? Mas magaling daw si Marcos kaysa kay Okay lang yan. Mangarap ka, libre po yan. Kaya naaasar yung mga Duterte supporters kasi ang liit-liit, minsan na lang nga kayo magkaka-achievement, binabanatan nyo pa yung dating Pangulo. Tapos na po yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, nagtagumpay po siya. Kaya nga po tinutuloy nyo yung war on drugs di ba? Kasi tagumpay po yun. Kung iba po yung paraan ninyo, so be it. Pero wag nyo pong kantsawan yung paraan na ginamit ni Pangulong Duterte. Tandaan po ninyo, iba yung minanang sitwasyon ni Pangulong Duterte sa inyo. Hindi po patas. No? Kayo po, ito real talk inuulit-ulit ko to eh. Kayo po, napakaswerte nyo. Bakit? Mayroong mga kabataan o dito sa Pilipinas, napahinga tayo ng 6 na taon. Sa panahon ni Duterte, walang bagong naging addict. Hindi ko naman sinasabi na 100% wala. Pero matitiyak ko sa inyo, 98%. Siguro may 2% na nakalusot na naging addict. Pero 98% po.
no? Na hindi pa nakakatikim ng droga, never po silang titikim sa panahon ni Duterte. Bakit? Kayo na rin nga nagsabi. Ang daming namatay. Di ba? Kunwari, eto po, bibigay kong magandang halimbawa sa inyo. Ha? Kunwari, hindi kayo addict nung panahon ni Pinoy. Ito lang ha, isipin nyo lang po to. Kunwari po, nung panahon ni Pinoy, hindi kayo addict. Nabalitaan po ng lahat. Wala po nalilihim. Kasi hanggang barangay level po yan. Yung mga sinasabi nyong natutumba hanggang barangay level. At yan po, psychological warfare yan. Yung dating ang addict Puta, kilala ko yung natumba. Magtapatan tayo ha. Yung isang addict o isang small time na tulak, nakita niya natumba, puta, kilala ko yan. Tropa ko yan. Totohanan to. Di ba? Ano po